Good day guys, my name is Jerv and welcome to my channel. So for today's video ay gagawa naman tayo ng bagong setup ng ating aquarium. So, ito yung aquarium na ilalagay natin ay ang mga red parrot fishes. Actually they are pair, mag-asawa ito at sooner we hope na magkaroon sila ng mga bago nilang mga anak. So samahan nyo akong for today's video at tuturuan ko kayo kung paano ba ang kumuha ng bagong setup. Maaari makakuha ka ng mga bagong idea. Pwede mo rin i-apply sa iyong fish keeping hobby. So ano pa hinihintay natin? Let's go! Para sa project na ito ay gagamit tayo ng sticker. Actually this is a wallpaper sticker na nabibili natin sa mga mall. At syempre kakailanganin natin ng iba pa mga kagamitan katulad ng gunting, cutter, double-sided tape at iba pa. So ang gagawin lang natin sa sticker ay syempre didikit natin sa dingding ng ating aquarium. And then ang ginawa ko dito ay yung pinakampatungan ng aquarium ay yung mga bricks. May mga spare bricks naman ako sa likod bahay at nakita ko na ito ay magandang pagpatungan ng aking aquarium dito sa labas ng garahe. Ang nakita ko lang na magiging problema natin dito guys ay yung uneven surface ng mga bricks. Kailangan kasi sa aquarium ay meron tayong pantay na surface ng kung ano man yung ating pagpapatungan para maiwasan natin yung pagka-crack ng ilalim ng ating aquarium. At hindi lang yan, kailangan stable din yung ating pagpapatungan. When I say stable, ito ay dapat ay hindi yung gumagalaw-galaw. Kailangan siya ay firm na nakasteady lang para maiwasan natin yung pagligwak ng tubig at maiwasan na rin yung pag-crack ng mga salamin. But this time, para maremedyohan natin yung problema na to ay naisip ko na lagyan siya o latagan ng tela. Yan, para maging pantay yung pagpapatungan ng aquarium. Napakahalaga nito guys kasi sayang naman yung ating effort at saka yung ating gasto sa ating aquarium kung mababasag lang. Kaya at this point ay ilalagay ko na yung ating bagong inayos na aquarium. Actually, dating aquarium ko na yan. Ang ginawa ko lang ay ilalabas ko dito sa aking garahe at bibigyan ko ng bagong itsura. Kaya sinisipat-sipat ko muna at tinatansya kung stable na ba siya dito sa bago niyang posisyon. Para masigurado tayo guys ay dapat styrofoam yung magiging patungan ng ating aquarium. For example guys, ilalagay mo itong aquarium na ganito sa lamesa. Bago mo siya ipatong doon ay dapat lagyan mo muna ng styrofoam na kasukat ng kanyang base para makasure tayo na hindi talaga magkakaroon ng crack yung ating aquarium. Pero dahil hindi naman available ang styrofoam ay tela ang akong ginamit. Ang mangyayari kasi guys, susunod yung styrofoam doon sa weight na ibinibigay ng salamin. Kaya naiiwasan talaga guys na mag-crack yung mga salamin. Lalo na kung malaki ang aquarium natin, dapat siguraduhin muna natin yung ating paglalagyan. Nakikita natin dito guys sa part na ito na inilalagay ko na yung tubig at saka yung ibang mga magiging design natin dun sa ating aquarium. Katulad noong inilagay ko dyan na football. Yan. Mabigat yan. Kaya lumulubog siya sa tubig. In-order ko lang yan online. Tapos sa paglalagay naman ng tubig guys ay unti-unti din lang para hindi naman mabigla yung pressure And then itong tubig na ito yung dating laman niya na nandaan pa, lumalangoy pa yung mga dating isda. Ibig sabihin lang nito guys, kung tayo ay may dati ng isda ay huwag tayong basta-basta magpapalit ng tubig na 100% ay atin siyang papalitan. Kaya once na nagbago yung temperature ng kanilang tubig ay nahihirapan silang maka-adapt. Hindi sila katulad ng tao na ang temperatura ay dapat 37 degrees Celsius lang, di ba? Kapag tumaas na yan, may lagnat ka na, may sakit ka na. So sila naman hindi. Nag-a-adapt yung kanilang katawan sa tubig na kanilang pinaglalagyan. Ang problema nga lang, kapag nabigla sila, ay hindi rin naman maganda. Kanina guys, may napansin kayo na inilagay ko sa tubig. Ito yung anti-chlorine na inilalagay natin kung hindi tayo sure na chlorine free yung ating tubig na inilagay. Kasi di ba kanina may dati ng tubig siya. Nung dinagdagan ko siya ng tubig na galing sa faucet,
Definitely may chlorine yon. Kaya ang ginawa natin dito ay nilagyan natin ng anti-chlorine na pwede na rin natin magbili online. Naglagay na din nga pala tayo ng artificial plant dito sa ating aquarium, and then this time hawak-hawak ko itong ilaw na nabili din natin online. Ang ilaw na ito guys ay digital, may timer siya. Ibig sabihin pwede ka mag-set ng time kung kailan siya mag-o-open at kailan siya mag-close. And then ang maganda dito guys, pwede niyang gayahin yung intensity ng liwanag ayon sa oras. Halimbawa in the morning, pag nag-open siya, hindi ganun katingkad yung kanyang ilaw. Tapos unti-unti siya palakas ng palakas habang nagbabago yung oras papunta sa tanghali, at pagdating ng hapon ay unti-unti rin siya magdidim hanggang sa maging totally blackout siya. At ito na nga yung ating pair ng red parrot. Nabili ko siya ng 300 pesos ang isa. Kaya atin ang ilagay sa ating aquarium sa bago nilang tahanan. At dahil dark theme ang ating aquarium ay naglagay din ako dito ng mga black pebbles. Gumamit din tayo ng artificial plants dahil itong mga parrot fishes ay hindi masyadong friendly sa mga halaman. Pero sa ibabaw ng aquarium ay gagamitan natin ng mga halaman na katulad nito. Ang mga halaman na ito ay pwedeng mabuhay sa tubig pero hindi dapat sila nakalubog. Ito yung mga halaman na tinatawag na photos. Ito yung mga halaman na madali lang mabuhay. Pwede siya sa indoor, pwede rin sa labas, pero kailangan hindi masyadong mainit. Pero this time, dito natin sila ilalagay sa aking aquarium. At syempre, kakailanganin natin ng paglalagyan nila para mag-stay sila doon sa ibabaw. Gumamit nga pala ako ng mga hanging pots, yung maliliit lang. Kaya doon ko naman siya isinabit doon sa pinakang rim ng ating aquarium. Syempre guys, bago mo siya ilagay doon ay kailangan linisan mo muna. Putulan mo ng kaunti yung dulo ng mga halaman, and then tanggalan ng mga tuyong dahon. Pati yung mga ugat na labis-labis ay yun din puputulin. At nasa sa iyong creativity at imagination kung paano mo siya iaayos doon sa ibabaw. Maaaring mas magaling ka sa akin na makaisip ng mga disenyo at mga style, kaya mas mapapaganda mo pa ang iyong aquarium. Kaya eto na, natapos ko na rin ang aking aquarium. Ito ang bago nilang setup. Ayos na naman ang harutan ng mga parrot fishes ko. Naging natural yung itsura ng ating aquarium dahil doon sa mga plants na ginamit natin at inilagay doon sa ibabaw. Although yung plants na nandoon mismo sa tubig ay artificial, ay hindi naman siya masyadong naging malayo doon sa ating tema, no? Pero kung gusto mo mas maging natural pa ang itsura niya, ay pwede ka magdagdag ng mga maliliit na kahoy at mga bato. Depende sa iyong gusto at depende sa iyong theme. Sa katabi nga pala guys nitong ating bagong setup na aquarium ay meron ako ditong isang timba na puti na meron din siyang isda. Ang mga nakalagay dito ay guppy fish. At sa kabilang dako naman ay dito nakalagay ang aking 6-foot aquarium. At dito sa aquarium na to ay nilagyan ko ng isang kahoy. Kapag nag-aalaga ka guys ng mga isda katulad nito, ay talaga masusubok ang iyong creativity kasi minsan hindi lang basta alagaan mo sila. Kailangan mo din silang bigyan ng isang environment na very favorable para sa kanilang health at yung itsura na magugustuhan mo at ng kapitbahay mo.